Welcome po sa 2026. Praise the Lord. Ang sasakyan, kapag gamit na gamit siya, nangailangan siya ng maintenance. Amen? Yung mga gumala, no, kahapon habang papunta Pampanga, I realize na yun palang sasakyan, kailangan ng i-change oil. Ha? Yung mga motorsiklo ninyo na ibinyahin ninyong malayo, sinong nag-enjoy this year, ha? At least, nakahuling hataw pa, ha? Nakapamasyal, nakapag-ikot. Alright? So, yes. Ganun pa man, yun pong ating mga sasakyan ay nangangailangan ng maintenance. Right? The more natin ginagamit ang sasakyan, ang motorsiklo, the more siya nangangailangan ng maintenance. Alright? Sabihin mo sa katabi mo, gamit na gamit ka nung nakaraang taon. Kailangan mo ng maintenance. Kailangan mo ng change oil. Amen. And here's what I perceive, na maging sa ating buhay spiritual, kailangan din po natin ng renewal. Kailangan natin ng recharge, fresh as we face another year. All right? So, I think that's what we need today, and that's what we need as we move forward, no? Habang marami tayong mga plano for this year. Amen. Nakapag-planning na ba kayo sa pamilya ninyo? Ha? Marahil yung iba wala kayong formal na planning sa pamilya pero in your mind, no, nakasalansan na po lahat yung mga dapat gawin. And because of that, hindi natin kakayanin without renewal. Amen. We need a new strength from the Lord. We need power. All right? And sa Bible, mga kapatid, no, there was a high-ranking soldier. Siya po ay parang napabilang na siya doon sa level ng mga general. And this guy he was an elite officer long time ago. Kasama po siya sa tinatawag na best 37 warriors or elite soldiers. And this guy was very faithful in serving the country and his king. However, meron pong isang matinding bakbakan, lumusob po sila, kinaharap po nila yung kanilang kalaban, at sa gitna ng matinding laban, bigla pong nag-pull back yung mga kasama niya. And because of that, namatay po siya sa gitna ng bakbakan. Pagkatapos ng sitwasyong ito, napag-alaman na lahat pala ng iyon ay set up. It was just a setup. Talagang sinadyang dalhin siya sa gitna ng labanan pagkatapos iwanan siya para mamatay siya doon. So, parang yung mga balita ngayon, sino ba talaga yung mastermind? Everything was set up. All right? So, whoever it is, no? Pray that the truth will come out and justice will be served. And so, it happened long time ago that it was just a setup. Imagine a kind of soldier who was very faithful sa kanyang bansa, sa kanyang hari, at wala siyang nagawang kasalanan, and yet, gawang ka ng ganong klaseng plot or setup just to kill you. And later on, napag-alaman, okay, na talaga palang sinadya ang mga ito. So, paano nangyari yan, Pastor? It happened in the time of David. When David was enjoying his victory, naranasan niya yung kanyang tagumpay, nagpapahinga na lang yung tao. Okay? Sa kanyang pagpapahinga, may nasili po siyang babaeng napakaganda na ligo. So what he did, pinatawag niya yung babae at sinipingan niya. Pag lipas ng panahon, buntis pala yung babae. So nung nalaman niya na buntis yung babae, he wanted to correct
the problem with another problem. So ito ang problema ng mga tao, may problema ka, susolusyonan natin ang panibagong problema. So what David did is that sabi niya, pauwiin dito yung kanyang husband para mapagtakpan yung aking kasalanan. So pinauwi yung soldier and nagpadala si David ngayon ng mga regalo sa kanya sa bahay. Pagdating sa bahay, nag-report yung kanyang mga tauhan, sabi niya, King David, hindi pala umuwi. Si Uriah. So, Uriah yung pangalan. Naggalit si David kasi yun na lang ang hope niya na uuwi yung lalaki at masipingan yung asawa na nabuntis niya, mapagtakpan yung kanyang pagkakamali. Nagalit si David. However, with his patience, nagpasagawa siya ngayon ng isang banquet at pinatawag si Uriah at nilasing niya. So, pagkalasing, expect niya na uuwi sa bahay para tabihan yung asawa. Nagulat na naman siya sa balita kasi hindi umuwi. Doon lang natulog sa kanyang mga alipin. So pinatawag na naman ni David, sabi niya, bakit di ka umuwi sa bahay niyo? Sabi niya, mahal na hari, ang aking mga kasamahan ay natutulog lamang sa open space. Sa gitna ng giyera, digmaan, maaring ikakamatay nila anytime, hindi ko kakayanin na uuwi ako dito at makipag-siping lang sa aking asawa. Samantalang sila doon ay nasa peligro. Hanggat nabubuhay ang aking Panginoong Diyos, hindi ko kayang gawin yon. So meron siyang plan B, pumakpak, plan A, pumalpak, plan B, pumalpak na naman. So finally, ito ang ginawa ni David, sumulat siya, ipapadala niya doon sa pinaka-general ni General Joab, at ang sabi sa sulat, dalhin siya sa gitna ng gitgitan ng digmaan tapos mag-pullback para mamatay. At itong pinakamasaklap, yung pinagdala niya ng sulat, si mismong Uriah. And this guy was very faithful that in his journey going to the camp, hindi niya binuksan yung sulat para siyang tupa na napaka-inosente na dinala mo doon sa katayan. So, upon handing the letter, nabasa ni Joab yun, and then, yun nga yung kanyang execution. So, akala ni David na yung kanyang ginawang pagkakasala, matatakpan na lang ng ganon. So, inasawa niya si Bathsheba, and then after a week ng panganganak niya, dumating si Pastor Nathan. At ang sabi ngayon ni Pastor Nathan, merong mensahe ang Panginoon sa iyo. Alright? Ngayon, ang sabi ni Pastor Nathan sa kanya, David, ito ang sabi ng Panginoon, merong traveler na napadpad sa isang mayaman. And out of hospitality, gustong pakainin ng mayaman itong traveler. At napakayaman niya, subalit ayaw niyang kumatay kahit isa man lang sa kanyang mga tupa. Ang ginawa ng mayaman, just to serve the traveler, kinuha pa niya yung kaisa-isang tupa ng kanyang mahirap na kapitbahay. Kinatay yun at pinakain sa traveler. Nung marinig ni David yun, kumulo ang kanyang dibdib sa galit. Nagliyab sa galit yung kanyang puso kasi dati siyang pastol. Dati siyang shepherd. Alam niya kung gaano kahirap yung pagiging shepherd. Isa na nga lang, kukunin pa. So nagalit siya, sabi niya, mahal na pastor, yung ginawa ng mayaman na yan ay hindi karapat-dapat. Dapat pagbayaran niya ng 4 na beses ang kanyang ginawa. Sabay sabi ni Pastor Nathan, ikaw yung mayaman na yon. And after that, nashock si David at maraming binanggit si Nathan, sabi niya, you will pay the consequence of your sins according to your words. 4 na beses. And here's what the goodness of the Lord that is highlighted in this story. In 2 Samuel chapter 12, verse
13. If you have your Bible, join me in 2 Samuel chapter 12, verse 13. Okay, nandyan na ba? Open your cell phones. Ayan. In the apps of 2 Samuel chapter 12, verse 13. And ito po yung sinabi, no? Then David said to Nathan, I have sinned against the Lord. What I love about David, katakot-takot na yung kanyang ginawa, pinatungan pa ng katakot-takot na kasalanan. But when he was confronted, here's what I love about this guy, I have sinned against the Lord. Umamin na yung tao. Sabi mo sa katabi mo, ikaw na lang ang hindi pa. Umamin ka na, amen? Si David umamin na eh. And because of that, Nathan replied and said, the Lord has taken away your sin. Umamin lang yung tao, the Lord has taken away your sin. You are not going to die. However, ang sabi dyan, as a consequence, ang consequence mga kapatid, hindi mo pwedeng takasan. Kung ano yung ating pinili na desisyon sa buhay na ginagawa, laging may consequence yan. Gagawa ka ng kasalanan, may consequence yan. Gagawa ka ng kabutihan, may consequence yan. So you cannot escape the consequence of your decisions. So lahat ng gagawin natin, merong reward. Hindi natin matatakasan yon. Pero dahil sa kanyang pagsisisi, imbis na ikaw ang papatayin, sabi ng Diyos, your son will die. And then, yan yung unang anak niyang namatay, then meron pang tatlong another na anak ni David namatay as a consequence na kanyang pagkakasala. So what does David do when convicted to his adultery with Bathsheba? Ano nga ba ang ginawa ni David noong na-convict siya sa kanyang pagkakasala? Well, of course, nabanggit ko sa inyo kanina that number one, he covered up with another sin by sending Uriah home to make love with Bathsheba. Pangalawa, by plotting to kill Uriah in the midst of battle. So, yan po yung nangyari. But on top of that, here's what David did na gusto kong makuha natin. Sa kanyang pagkakasala, he pleads with God for forgiveness and renewal, leading to testimony. He pleads with God for his forgiveness and renewal, leading to his testimony. Yan ang maganda kay David, umamin. At sa kanyang pag-amin, in fact, ang ganda ng kwento, no, hindi ko lang masalaysay ng maayos, pero nung nagkasakit na yung bata, nag-start siyang mag-fasting. Ika-5 araw hanggang sa ika-7 araw, namatay yung bata. Natakot yung kanyang mga alipin na ibalita sa kanya. Baka kung anong gawin sa kanila. So, nagbulong-bulungan sila habang naka-fasting si David. Narinig pala sila ni David. Ano sabi ni David, namatay ba yung anak ko? Nanginig yung kanyang mga tauhan. Opo, mahal na hari. Naligo si David, kumain, nagtaka yung kanyang mga tauhan. Sabi niya, mahal na hari, bakit nung namatay anak mo, naligo ka, tapos nag-request ka ng masarap na pagkain? Anong meron? Di ba dapat magluksa ka lalo nung namatay anak mo? Sabi ni David, who knows? Baka sa aking pagluluksa, ibubuhayin ng Diyos ang aking anak. Pero hindi niya binuhay eh. Kaya ko bang ibalik ang kanyang buhay? Eh di manganta mo. Ikain na lang natin na anong panggawan. Di ba?
I like that kind of mindset. Nakita niya that God was gracious, God is forgiving, God is merciful. Pero dahil hindi pinagbigyan, hindi tunugon yung kanyang prayer, ano bang pwede natin gawin? Hindi natin maibabalik yun eh. Ang Diyos lang ang makakagawa niyan. And that's the kind of attitude in prayer na gusto kong matutunan natin. Na sa ating pagpipray, let us consider na God is still sovereign. Pag sinabing sovereign, He is the God of the universe. He is the most powerful God. Kung hindi pagbibigyan yung ating kahilingan, alata mo, magagawa. Di ba? Kalooban niya na yun. Kaya nga si Jesus, let your will be done. Buti pa si David hindi nagtampo. Kinain na lang niya. And I like that attitude. So, his prayer was that God would forgive him and that he would be renewed. Bakit ang bigat ng kanyang kalooban? Ang sasakyan, the more mo siya ginagamit, the more siya nangangailangan ng maintenance. The more mo kinakargahan ng mabigat yan, the more siya nagagamit. The more siya kailangan ng renewal, ng change oil. And David was so used. He wanted to fix everything. Sabi niya, hindi ko kaya to. Ang hirap ng ganitong buhay. Punong-puno ng guilt yung kanyang puso. And mga kapatid, yung kanyang panalangin, mababasa po natin sa Psalms 51. I want you to go with me in Psalms 51. Basahin ko po sa Tagalog. Simulan ko na lang sa verse 1. Maiksi lang naman ito, no? Pero ang sabi, O Diyos, kaawaan niyo po ako. Ito yung panalangin ng isang taong nagkakasalang umamin sa Diyos. Ayon sa inyong tapat na pagmamahal at ayon sa inyong labis na pagmamalasakit sa akin. Ang lahat ng pagsuway ko ay inyong pawiin at ako'y patawarin. Hugasan niyo ako at linisin niyo ng lubos sa aking kasamaan. Now, ito yung damdamin ng isang taong nagkakasala. Sa totoo lang, kahit anong panggap natin, kahit anong selfie natin, kung alam nating we are too used, we are too abused with sins, with guilt in us, mga kapatid, just like the prayer of David, sabi niya, hugasan niyo ako at linisin niyo ako ng lubos sa aking kasamaan. There is no peace when we live in sin. Dahil inaamin ko ang aking pagsuway. Ito ang nakita kong napakaganda kay David. At lagi kong iniisip ang aking mga kasalanan. Ibig sabihin nito, talagang inaamin niya, it was sin. Right? Tanging sa inyo lamang ako nagkasala. Gumawa ako ng masama sa inyong paningin. Kaya makatarungan kayo sa aking pagbibintang, sa inyong pagbibintang sa akin. Karapat-dapat lang na hatulan niyo ako. Ako'y makasalanan at masama mula pa nung ako'y isinilang. Kahit noong ipaglilihi pa lang ako. Right? Ang nais nyo ay isang pusong tapat, kung kaya't ipagkaloob nyo sa aking kaloob-looban ang karunungan. Linisin at hugasan nyo ako sa aking mga kasalanan upang lubusang lumihis ang puso't kaluluwa ko. Ipadaman nyo sa akin ang kasiyahan at kaligayahan upang sa aba kong kalagayan muling mapasa akin ang kagalakan. Kalimutan niyo ang aking mga kasalanan at pawiin ang lahat kong kasamaan. Lilikha niyo ako ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan ako ng bagong espiritu na matapat. Huwag po akong itaboy palayo sa inyong piling. At ang inyong banal na espiritu sa akin ay huwag niyo po sanang bawiin. Sana'y ibalik sa akin
ang kagalakang nararamdaman ko noong iniligtas niyo ako. Tignan niyo ha, when David started to live in sin, nawala ang kanyang joy of salvation. Yung excitement niya sa paglilingkod, joy of salvation eh. You remember when you first encountered the Lord? Or nung maligtas ka? Nung na-born again ka, nakilala mo ang Panginoon, ang saya-saya, walang paglagyan yung kagalakan sa puso mo. And when you go back to your sin, nagiging madilim yung buhay, malungkot yung buhay. And just like David, sabi niya, hindi ko na maramdaman yung kagalakan ng kaligtasan. Lord, I want you to restore the joy of my salvation. Verse 13, at tuturuan ko ang mga makasalanan ng inyong mga pamamaraan upang manumbalik sila sa inyo. Patawarin niyo ako sa kasalanan kong pagpatay, O Diyos na aking tagapagligtas. Inamin niya. At sisigaw ako sa kagalakan dahil sa inyong pagliligtas. Panginoon, buksan niyo po ang aking labi nang ang mga ito'y magpuri sa inyo. Hindi naman mga handog ang nais nyo. Now take note of this. Ang handog na nakalulugod sa inyo ay pusong nagpapakumbaba at nagsisisi sa kanyang kasalanan. Ito ang handog na hindi nyo tatanggihan. Purihin po ang salita ng Panginoon. Mga kapatid, ano ang ginawa ni David nung siya po ay nagkasala? He pleads with God for forgiveness and renewal. The whole Psalms 51 is all about his pleads, asking forgiveness and renewal. Lord, i-renew mo ako, baguhin mo ako, Panginoon. Ayusin mo yung aking buhay. Hindi ko kayang maglingkod sa iyo ng ganito kabigat. Lord, renew me. Ayusin mo ang aking puso. At alam ni David, walang ibang makakapagpahupa sa galit ng Diyos. Sabi niya sa verse 17, ang handog na nakakalugod sa inyo ay pusong nagpapakumbaba at nagsisisi sa kanyang kasalanan. So mga kapatid, ngayong umaga, right? Regardless kung ano yung ating mga kabiguan, ang ating mga kasalanan sa mga nagdaang taon, hindi po yan ang pinakamahalaga. Ang importante, haharapin natin yung bagong taon. Just like David, Lord, I want to start anew. Amen? Yung iba guilty, hindi nakapagbigay ng pamasko sa inaanak. Nung mismong 25, tumakas, nag-CDC, di ba? Yung iba naligo kung saan-saan. Nung binalikan ka ng New Year, tumakas ka na naman, nagsambales ka, di ba? So, ang dami nating pagkakasala, alright? Sabi mo ngayon sa iyong inaanak, pasensya na inaanak, limas lahat. Amen? Nilimas ng 7-Eleven. Alright? So, ganun pa man mga kapatid. Now, on top of that, no, hindi lang po yung mga bagay na mga kasalanan or whatsoever, may mga frustrations po tayo the past year. Ako na tao, mapang-goal po ako sa buhay. Lagi akong may goal na inaabot. No? Kimaliit o malaki, lagi akong nagsiset ng goal. It's a good practice no para lagi kang may dahilan bakit ka gigising no pa umaga, bakit ka magpupuyat, laging may dahilan. So as I look back, no, may mga goals ako na hindi talaga naabot, no? Dito sa church naman natin, may mga goals tayo na naabot. Marami tayong mga naabot na goals at marami ding hindi pa. No, however, kapag yun doon nakasentro ang ating mga puso sa mga hindi natin na-achieve, napakabigat ng ating buhay. Amen? Mabigat yung ating buhay kaya ang magiging makakatulong sa atin is tayo po no sa ating bilang mga Kristiyano sa pagharap natin ng panibagong taon na ito, dapat renewed tayong lahat.
Amen? Yung mga kabigatan, iwaksin na natin yon. Kung meron namang mga offenses, no? May nagawa tayong kasalanan or ano pa man, no, na hindi maganda. Lahat ito dapat ay talikuran na natin. Nang sa ganun, nakafocus tayo sa 2026 as ma-enjoy pa po natin ang 2026. Amen? Sino sa inyo ngayong 2026 meron na kayong mga goals? Ha? Meron na kayong mga lugar na gustong puntahan. Hallelujah. Amen. No, excited na ba ang lahat sa next trip natin? Hallelujah. May problema na yung ating microphone. Okay? Tayo po yung magsasagawa ng Holy Communion. This is to remember what the Lord has done in our lives. Right? Praise the Lord. So, bago ko tapusin yung mensahe kasi magkakaroon tayo ng communion, ano? Mga kapatid, yun pong forgiveness and restore joy in God can be yours for asking. Hindi ko alam kung naabot nyo yung pinupunto ko sa mensaheng ito. Pero gaano man kabigat ang kalagayan mo ngayon, gaano man ikaw ka nabagabag sa sitwasyon mo ngayon, nagigilty ka, you are so bothered about your situation, whatever it is, yun pong forgiveness and restore joy, alright, can be yours simply by asking. Si David, yun lang ang ginawa niya eh. Sabi niya, kahit anong handog ko, kahit anong katay ko ng mga hayop, God doesn't like my sacrifices. Para magkaroon ako ng panibagong simula, the best thing I can do ay magpakumbaba sa harap ng Diyos at humingi ng tawad. Diba? Yan lang ang sabi niya sa verse 17. Ang handog na nakalulugod sa inyo ay pusong nagpapakumbaba at nagsisisi sa kanyang kasalanan. I wish uh, I can avoid talking about this kasi very New Year, bakit pinag-uusapan natin yung kasalanan, dapat nag-enjoy tayo. But it's not about sin. It's about guilt, no? It's all about frustrations, no? Mga goals na hindi na-achieve, mga pangarap na hindi na-abot, mga expectations na hindi na real na nangyayari. And somehow, nakakaranas tayo. Ito yung mga nagpapabigat sa ating pagbulusok ng 2026. So, this year, ang dami nating mga plano sa buhay, maging ang church natin. We have so many things to achieve, to do, yung ating mga project dyan. Um, tanggapin natin ang bagong taon na dapat merong bagong puso. Amen? Ha? Na yung mga kabigatan, no, it's about time for us to renew our lives before God. Amen? Ha? Kung meron man tayong mga binitawan nung simula January ng 2025, no, tapos hindi natin nagawa, well, God is gracious. Amen. And it's about time for us to leave those things behind and focus tayo sa goal, no, na maglingkod muli sa Panginoon. Sino last year tumodo ka kay Lord? Ha? May mga tumodo kay Lord, nakita ko pinagpapala talaga eh. No ho? O meron namang iba medyo alanganin ako at trasabante, no? Okay lang 'yon, pwede tayong bumawi this 2026. Amen ba? Ha? Alam nyo, habang nandun kami, nagnilay-nilay kami dun sa magandang tanawin, magandang lugar. As we enjoy the blessings of God, the goodness of God, sabi ko nga sa aking mga anak, sabi ko, ang sarap maglingkod sa Panginoon. Wala nang mas masaya na buhay kundi yung buhay Kristiyano. Amen? Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Hey! Masayang tunay. Hey! Masayang tunay. Di ba? Ay, naku po, ang saya po. Lalong-lalo na if you know that you are serving God faithfully. Now, David understood this deeply. That is why he was able to pen all these words. Sabi niya, Lord,
I want you to renew the joy of my salvation. Ang bandang baba, sabi niya, Lord, I want to teach transgressors your ways. Gusto ko rin silang turuan, Panginoon, na ituwid ang kanilang mga landas. But before that, Lord, I want you to fix me so that I can become authentic example for these people around me. Amen? Amen ba, mga kapatid? So, dapat authentic tayo nitong 2026. Authentic tayo sa harap ng Diyos. Authentic tayong bilang mga tao sa ating pamilya. Mga kapatid, sa totoo lang, kung bibigyan pa ako ni Lord ng mahabang buhay, alright? Mahabang buhay, gusto ko pa rin piliing maglingkod sa Panginoon. Amen? Naalala ko nung si Nanay Rosario, nabanggit ko rin yan last week, no? When we were in hospital, St. Catherine, hindi na pala, dito na kami sa bahay ni Nana. Nakita ko yung pag-deteriorate na kanyang kalagayan, ano? So there was one night na bago ako umuwi, sabi ko, Ma, mag-pray tayo. Sabi niya, sige. So before I leave and before I lead the prayer, sabi ko sa kanya, Ma, bakit pagagalingin ka ni Lord? Give me one valid reason. Bakit ka pagagalingin ni Lord at pahahabain pa ng Diyos ang buhay mo? Nasyak ako sa sinabi niya, sabi niya, gusto ko pang maglingkod sa Kanya. Sabi niya, gusto ko pang bumalik sa Mindanao at gusto kong ibahagi ang mensahe ng kaligtasan sa aking mga kamag-anak. I was shocked. Sabi ko, sa kanyang deathbed, walang ibang naglalaro sa kanyang isip kundi maglingkod pa rin sa Panginoon. And David, he knew what he was talking about. Sabi niya, Lord, itong kabigatan na aking dinaramdam ngayon, kung hindi ito mawawala sa aking buhay, lalo lang bibigat yung aking 2026. Lord, I want you to cleanse my heart, to fix my heart. I want you to renew me from within because I want to serve you even more. Amen? Alam nyo, sa Panginoon, hindi niya binabaliwala yung kasalanan. Pero mga kapatid, ang mahalaga pa rin sa Panginoon, yung ating pagbabalik sa Kanya. Yung ating paglilingkod muli sa Kanya. Yung kasalanan. Walang kasalanan na hindi kayang patawarin ng Panginoon. This year, gusto kong makita ang bawat isa sa atin. Nagkukumahog tayong maglingkod sa Panginoon. Amen? Yung joy. Sabi ko darating yung araw yung mga leaders natin dito sa church. No, sabi ko, pangarap ko talaga, madala ko itong mga to sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa. As we serve the Lord, we enjoy together the goodness of God. Who knows? Baka this year, mag-Vietnam tayo. Amen? Baka this year, Hindi natin alam. Pero, isa lang ang natitiyak ko, pag naglingkod ka sa Panginoon, hindi ka gugutumin sa mga mabubuting bagay. Laging may nakalaan ang Diyos
para sa atin. Nga lang kailangan lang natin renewal. Amen? This morning, sinong magpa-renew? Ha? Tayo nga po tayo. Sino yung handang magpa-renew? Yun bang sasabihin mo, Lord, nag-serve ako last year pero magsiserve ulit ako ngayon, ha? Para bagang renewal of contract. Hallelujah! Ha? Grabe na bless ako nung ating mga sunod-sunod na simbang gabi. Grabe nakita ko, no? May mga bago, may mga luma na nakikita natin muli. Sabi ko, Lord, gamitin yung sitwasyong ito para makapag-renew kami. And this year, ifo-formalize namin, we will renew our commitment to you. Sino ditong pangarap mo this year, tumodo ka kay Lord muli? Hallelujah! Woohoo! Hallelujah! Grabe! Alam niyo po, minsan nakita ko, may mga tao ang yayaman-yaman. Sagana sila sa ganung bagay. Yung nangyayaring korupsyon ngayon sa ating bansa, yung bubulsahin mo yung 2 billion, 100 million, kahit ibangko mo lang yan, di ka magugutom. Aanin yung pera. Pero kung ang buhay mo naman miserable, walang kwenta yung milyones. Amen? Oh Lord, hanggat kaya ko pa, maglilingkod pa rin ako sa iyo. Hindi madali, pero mas pipiliin kong maglingkod sa Diyos. Amen? Ngayong umaga, magparinyo tayo sa Panginoon. Amen. Gusto ko pang mag-serve, Lord. Magparinyo tayo sa Panginoon. Amen? Mag-renew tayo ng commitment sa ating leaders. Amen? Sa ating mga ministry na kinabibilangan. Ha? Mga kapatid, paano ko ba sasabihin sa inyo? Wala akong sapat na salita to express to you how pleasant and good to serve the Lord. Ito lang nagbakasyon tayo. Minsan nasabi ko, kailan ba? Sabi nga ni David, wala pa akong nakita mula sa aking pagkabata. Ngayon ako'y matanda na. Wala pa akong nakitang tumodo sa paglilingkod sa Panginoon na pinabayaan ng Diyos. Kapain mo yung katabi mo. Tignan mo, lusog-lusog mo. Hindi ka pinabayaan ng Panginoon. Ha? Sabihin mo sa kanya, mag-renew ka, ha? Mag-commit ka muli sa Panginoon. Come on! Woohoo! Amen! Hallelujah! Ha? Alam nyo, habang nag-i-scroll ako sa Facebook, pag nakikita ko yung mangiilan sa inyo, nagbakasyon, nagpunta sa ibang lugar, na-enjoy ang buhay Kristiyano, sabi ko, Lord, grabe, ito yung pinipreach namin eh. Ito yung pinipreach, ito yung pinagpipray namin, Lord eh. Na sa aming paglilingkod sa inyo, hindi mo kami pababayaan. Yung mga anak ko, just few weeks, they enjoyed. Sabi ko, mag-shopping kayo, sige. Ano yung gusto nyong bilhin? Andyan naman mama nyo eh. Tuwang-tuwa sila, nabili nila yung gusto nila. Sabi ko, Lord, buti na lang tinigil ko yung pag-aartista. But kidding aside, alam nyo, hindi naman ako magiging ganito kung hindi ako nag-serve kay Lord eh. Yung iba kong mga kasabayan sa Bible School, hindi na nagsiserve kay Lord, doon sila makita ni Facebook nila, hindi nalilitaw sa feeds ko eh. Pero yung mga kasamahan kong sugapa, naglilingkod sa Diyos. Ups and downs, sa hirap, sa ginhawa, naglilingkod pa rin sa Panginoon. Kahit nagkasala ilang beses, doesn't matter gaano kabigat, gaano kalaki yung pagkakasala mo. Ang mahalaga, bumalik ka sa Diyos, naglingkod ka, nagpakumbaba ka. Walang kwenta ang buhay kung wala ang Diyos. Tinignan ko sila, Sister Maya, sabi ko, nasa Japan sila ngayon. Wow, grabe. Hindi po ako maiinggit
kapag na-enjoy ninyo yung blessing ng Lord sa buhay niyo. Isa lang ang ibig sabihin, nangyayari ang makakaturoang pinaniwalaan natin dito sa loob ng simbahan. Kahapon, nung isang araw, si Gingging kasama namin, sabi nung karamihan, sige, extend tayo ng bakasyon. Sabi niya, inaalala ko tong mga to, may mga trabaho. Mga boss pala to sa kumpanya. Sabi ko, mga boss pala to sa kumpanya. Sabi ganun, meron pa akong extra na leave. Oh, wow, sabi ko. Nakita ko sila, nag-i-enjoy sila sa buhay, pinagmamatsagang ko lang. Si Brother Melbo naman, parang bata, umaakyat sa bundok. Sabi ko, grabe itong mga, sabi ko, Lord, this is the kind of life that you promised us long time ago. Ako, hanggat kaya pa nating lumakad, kaya nyo pang umakyat, kaya nyo pang mag-travel. No, as we serve the Lord, we enjoy life together. Amen? Amen? Nga lang sa ating pag-i-enjoy ng buhay na ito, huwag nating kalimutan, may nagbayad ng lahat. May nagsikrisyo para ma-enjoy natin ang ating kaligtasan. Hindi lang tayo para sa langit mag-enjoy. Habang tayo'y nabubuhay, let us enjoy life together with the Lord. Amen? Kaya ang challenge ko sa inyo, mag-renew kayo. Mag-renew kayo ng commitment sa Panginoon. Mag-renew kayo ng commitment sa trabaho ninyo. Ayusin nyo yung trabaho ninyo. Be a blessing to your job. Kung nagtatrabaho pa kayo, be faithful to your job, to your boss. Pumunta ka ng maaga, you bless them. Mag-perform ka ng maayos sa kanila. And promotion is waiting for you. Huwag kang laging late sa trabaho, huwag kang puro absent, ha? Hanggat kaya mo, maglingkod ka ng maayos. Nang sa ganun, pag ikaw hihingi ng pabor, hindi ka hihindian ng mga tao. Amen? Amen? Be a blessing to your school. Amen? To your teachers. Sa lahat. Kung nagninegosyo ka, maging blessing ka sa mga tauhan mo. Maging blessing ka sa mga kasosyo mo. Maging blessing ka sa mga kausap mo, mga kliyente mo. Be a blessing. Kahit hindi sila gumagawa ng kabutihan, choose to do good. And I want you to renew that commitment before the Lord. Amen? And then renew your commitment to your family. Dalhin mo ang pamilya mo sa Diyos. Kahit anong mangyari, kahit sa pilitan, kahit ayaw nila, as long as you do your best, take them to the Lord. Amen? Dalhin natin sila sa Panginoon. Kung yung anak mo wala pa sa Panginoon, asawa mo wala pa sa Diyos, pray hard to the Lord. Kaya nga meron tayong wailing wall. Lahat pinagpipray natin dyan. Amin ba mga kapatid? Tinatawagan ko yung ating mga ushers to please distribute the bread and the cup.